Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood sa ating OFW Guides na nagbibigay ng mga information about sa mga OFW na may mga katanungan. Ayan, bilis no? Pag-usapan natin ngayon agad ay ang ating tungkol sa pagkuha ng police clearance sa Taiwan. Yan. Etong video na to is only for ex-Taiwan na wala pang 3 years sa Pilipinas. So, sila yung mga kailangan nito kung ikaw ay first timer, kung ikaw ay hindi galing Taiwan, hindi mo kailangan ng police clearance. Sa Taiwan, hindi po to para sa'yo dahil ito ay para sa mga ex-Taiwan lang. So, ang information na to is about my best friend. So, siya yung naka-experience nito. Although, hindi ko siya na-experience kasi Japan po yung kinuha ko na police clearance. Pero siya kasi ex-Taiwan. So, sa madaling sabi, siya yung naka-experience nito. Siya yung may knowledge dito na sasabihin ko lang sa inyo kasi hiningi ko yung information sa kanya. Okay, kadalasan po ang mga naririnig natin is pupunta tayo ng TECO, dyan sa Manila, then doon kayo mag-ayos ng police clearance, which is yun naman talaga yung pinaka-legit or pinaka-best way para mag-ayos ng inyong police clearance galing sa Taiwan. Pero, meron tayong ibang option. Option na kung nagmamadali kayo, option na kung urgent, option na kung wala na kayong ibang choice, pwede po ito. So, disclaimer lang, wala po akong na-receive na kahit magkanong amount. Wala akong na-receive na kahit ano para lang i-promote to. So, wala pong ganon. So, ini-inform ko lang to sa inyo kasi may mga nagtatanong. So, para sa ating mga ka-OFW, pagbigyan natin sila. Okay, masyado nang mahaba yung intro natin. Simulan na po natin kaagad. Okay, simulan po natin siya sa kung magkano ang babayaran nyo. Ang total ng babayaran nyo ay 7,300 New Taiwan dollar. So, New Taiwan dollar to, hindi to peso ha. So, ang included doon sa 7,300 ay ang courier. So, yung pagpapadala ng documents nyo from Taiwan papunta ng Pilipinas, which is yun yung 500. Tapos, included na din doon yung pa-translate ng inyong police clearance. So, translated na siya pagdating niya dito. Translated siya into Czech ha. So, it depends naman kung anong bansa ang pupuntahan mo. Basta kukuha ka ng sabihin mo lang sa kanila kung anong language, ganyan. So, ibibigay ko sa inyo yung information kung paano siya makokontak. Pero bago yon, kailangan nyo munang malaman na ang total range ng araw ng marireceive nyo is 7 to 8 working days. Yan, 7 to 8 working days po siya. Pero yung sa best friend ko kasi, tumagal daw siya ng 3 weeks. Yon, kasi parang may inayos ulit dun sa kanyang documents kasi parang may wrong typing. So, kailangan pag ipinasa sa inyo yung sample or nagpasa sa inyo ng documents, so i-check nyong maigi yung pangalan nyo. Yung magkakaroon kayo ng discrepancy kung single kayo, kung married kayo. So, i-check nyo yung lahat kasi pagdating dito sa Czech Embassy, syempre dito, pagpasok na ng Czech, kung meron discrepancy, for example, kagaya nung kanya, siya ay married pero ang nagamit sa kanya na apelyido is yung apelyido ng pagkadalaga niya. So, magkakaroon siya ng problem pagdating dito. So, inulit-ulit yun. Pero, wala naman ng bayad. Siyempre, ganon. Basta, ang isang bayad nyo is 7,300 New Taiwan dollar. So, dahil dalawa daw sila, at that time, parang naka-discount sila kasi humingi sila ng discount. So, in total ng binayaran nila, nasa 25,000 pesos. Silang dalawa na daw yon. Dalawa sila kasi at that time. Pero syempre kayong makikipag-communicate, kayong bahalang makipag-usap. So labas po ako. Basta sinabi ko lang sa inyo, this is legit dahil ito yung ginamit ng best friend ko para makakuha siya ng police clearance sa Taiwan. Which is translated na po pagdating sa inyo. Ayan, baka naman sabihin nyo, pinapatagal ko pa kayo. Okay, ilalagay ko po sa description below kung ano yung kanyang Facebook. Pero as of now, sasabihin ko sa inyo ang pangalan niya is Ines Huang. Ines
Huang. Pero ilalagay ko pa rin sa baba yung link ng kanyang ng Facebook niya para hindi kayo maligaw or hindi kayo ma-scam, guys. If gusto nyo naman ng iba pang option, meron pa rin akong ibang option. Pero ito kasi hindi ko to na-try pa. Pero pwede nyo rin siyang itry na i-message. So nag-ayos din po siya. Siya ay isang Pilipino citizen. Pero nakapag-asawa siya ng Taiwanese. So nag-ayos din po siya. Pwede kasi yon, yung halimbawa nandun sa Taiwan, siya yung mag-ayos ng inyong police clearance. Pwede yon. Babayaran nyo lang siya. Pwede yon. So, ang pangalan niya ay Mary Nete Chen. Mary as in Mama Mary. Mary, tapos N-E-T-E, Nete, tapos Chen, C-H-E-N. Yan, isisend ko sa inyo sa description ang kanyang link ng Facebook niya. Yan, yung dalawang yon, pwede nyong itry. Pero ang natry ng best friend ko ay yung Ines Huang, which is yun yung una kong binanggit sa inyo. Basta tingnan nyo lang sa description kung ano yung Facebook nila, kayo ang makipag-usap. Guys, labas po ako dyan. Basta sinabi ko sa inyo, legit po yan. Okay? Pero yung Mary Nete Chen, hindi ko siya na-try. Pero sabi ng best friend ko sa akin, legit din yan. Okay? So, kayo na lang ang bahala makipag-usap kung ano yung mapapag-usapan nyo. Comment nyo na lang down below para sa iba na gusto rin at para sa iba na walang knowledge. So, magbigay tayo ng knowledge sa iba. Magbigay tayo ng information sa iba na nangangailangan ng information na alam natin na hindi nila alam. Para naman sa kabuhayan ng iba. Ayan, paano guys? Thank you. Yan lang ang pag-usapan natin. At yun, binanggit ko na nga sa inyo. So, doon sa mga documents na kailangan nyo, nahihingi nila. So, kayo na lang po makipag-usap sa kanila. Basta sinabi ko sa inyo, that is legit. Especially yung Ines Huang, kasi siya yung na-try talaga namin. Or na-try talaga ng best friend ko. Okay? Bye-bye guys!